Ang kauna-unahang nuclear power plant ng Bangladesh ay ang Rupur Nuclear Power Plant, na nasa ilalim ng konstruksyon simula noong November 2016, bagaman ito ang unang sa kanilang bansa. Ang unang nuclear power plant sa Timog Silangang Asya, noong dekada 1980, ay ang Bataan Nuclear Power Plant sa Pilipinas, na kahit kailan ay hindi nagamit. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Habang ang Rupur Nuclear Power Plant sa Bangladesh ay nasa ilalim ng konstruksyon at malapit na ang operasyon, ang unang nuclear power plant ng Pilipinas, ang planta ng Bataan, ay na-mothballed mga dekada na ang nakalilipas dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at korupsyon, at ang bansa ay muling binubuhay ang interes nito sa nuclear energy. Ang Bangladesh ay nagtatayo ng kauna-unahan nitong pasilidad ng nuclear, na may komisyon sa unang unit na inaasahan sa huling bahagi ng 2025, habang ang Pilipinas ay pumirma ng isang executive order upang magpatibay ng isang pambansang programa ng nuclear energy pagkatapos ng kabiguan ng proyekto ng Bataan noong 1980s. Ang Rupur Nuclear Power Plant ay papalapit sa pagiging handa sa pagpapatakbo, kasama ang Unit 1 na kasalukuyang sumasailalim sa mainit na pagsubok noong July 2025, kahit na ang komersyal na petsa ng operasyon nito ay nananatiling hindi sigurado dahil sa mga nakaraang pagkaantala at natitirang mga pagsusuri. Ang orihinal na timeline para sa operasyon ng Unit 1 ay lumipas, at naganap ang mga pagkaantala dahil sa mga kadahilanan tulad ng COVID-19 pandemic at ang digmaang Russia-Ukraine. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ang proyekto ay nasa track para sa unang pagpapakilala ng nuclear fuel at kasunod na pagsubok sa sandaling kumpleto ang mga kinakailangang linya ng paghahatid. Ang unang unit ay kasalukuyang sumasailalim sa mainit na pagsubok noong July 2025, isang kritikal na hakbang bago ipakilala ang nuclear fuel. Ang proyekto, sa una ay nagtatarget sa 2024, ay nakaranas ng mga pagkaantala dahil sa mga isyu sa transaksyon sa pananalapi, mga paghihirap sa pag-import ng kagamitan, at ang mabagal na pag-unlad ng konstruksyon ng linya ng paghahatidan. Matapos ang mga linya ng paghahatid ay handa na, ang 1-2 buwang panahon ng pagsubok ay kinakailangan para sa planta ng kuryente, na sinusundan ng 1 buwan na panahon para sa pagpapakilala ng nuclear fuel, ayon kay Protom Alo English. Isang koponan ng International Atomic Energy Agency, IAEA, kamakailan ay bumisita sa planta noong August 2025 upang masuri ang kaligtasan sa pagpapatakbo bago magsimula ang komersyal na operasyon. Ang Bangladesh ay prone din sa mga natural calamities, kabilang ang mga flash floods, storm surges, pagguho ng ilog, at lindol. Noong February 28, 2022, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 164, na naglalayong magpatibay ng pambansang posisyon para sa isang programa ng nuclear energy, bilang unang hakbang sa pagsasama ng nuclear power sa Philippine energy mix. Itinuturing na mahalaga ang EO na ito upang matugunan ang pagtaas ng pangangailangan sa energy at matiyak ang seguridad sa supply ng kuryente. Isinasaad ng EO na ang nuclear power ay magiging isang mahalagang bahagi upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa energy at mapunan ang pagitan ng supply at demand. Noong June 2018, inihayag ng DOE na ang KHNP ay magsasagawa ng isang pag-aaral sa pagbuo ng isang 100 MW Electric Smart Small Modular Reactor, SMR, sa Cagayan Economic Zone Authority, SESA sa Santa Ana, Cagayan, sa Hilagang Silangan na punto ng Luzon, pati na rin ang pagsusuri ng planta ng Bataan.
Noong October 2019 nilagdaan ng DOE ang isang Memorandum of Intent kasama ang Rosatom sa ibang bansa upang magsagawa ng isang pag-aaral na pre-possible sa pagbuo ng mga SMR sa Pilipinas. Sa ngayon, walang mga bagong update para sa mga nuclear power plant sa Pilipinas September 2025, gayunpaman, ang Pilipinas ay patuloy na nagtatayo ng infrastruktura nito sa pamamagitan ng paglikha ng Nuclear Energy Roadmap na naglalayong magkaroon ng komersyal na nuclear power plant sa dekada 2030, magpapatuloy din ang mga pagsusuri sa infrastruktura. Ang Pilipinas ay mayroon umanong malakas na intellectual infrastructure at posibleng kahanda na sa pagbuo ng una nitong commercial nuclear power plant sa dekada 2030, ayon sa Nuclear Energy Agency, NEA. Hinahabol ng Philippines ang isang programa ng nuclear energy, matatandaan nilagdaan ang isang kasunduan sa South Korea noong October 2024, para sa isang feasibility study sa muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Ang isang magkasanib na feasibility study sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay magsisimula sa January 2025, ito'y ayon sa ulat, upang masuri ang revival ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, at iba pang mga pagpipilian sa nuclear energy. Nilalayo ng bansa na isama ang lakas ng nuclear sa energy mix nito sa pamamagitan ng 2032, na may pangmatagalang target na 4.8 gigawatts sa pamamagitan ng 2050, pag-align sa mga pagsisikap upang mapahusay ang seguridad ng enerhiya at malinis na mga layunin ng energy. Bukod sa mas murang kuryente, makatutulong din ito na bawasan ang pag-angkat natin ng langis at coal mula sa ibang bansa. Kapag mas maayos ang supply ng kuryente, mas maraming negosyo at pabrika ang mas pipiling mumuhunan sa Pilipinas, na makakatulong sa pag-unlad ng manufacturing at digital sectors. Ang pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant ay may potensyal na magpababa ng presyo ng kuryente na maaari pa itong bumaba sa kalahati ng kasalukuyang singil. Magbubukas din ito ng libo-libong trabaho sa construction, engineering, at plant operations, na makatutulong sa pag-unlad ng lokal na industriya at kakayahan ng mga manggagawang Pilipino.